Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Huling Biyernes na bago ang long Christmas weekend, kaya dagsana mga naghahabol na makauwi sa kani-kanilang mahal sa buhay. Sisilipin natin ang sitwasyon sa mga istasyon ng bus, pati na ang lagay sa airport at pantalan. Gayon din ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada, pati expressways papasok at palabas ng Metro Manila. Sisilipin din natin ang mga humahabol sa Christmas shopping sa Divisoria at panghanda sa Noche Buena. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Parang dominong umabot sa mga bus terminal ang kalbaryo ng mga biyaherong naghahabol sa Christmas weekend. Matapos suungin ng mabigat na trapiko sa mga kalsada, pag-aabang naman ng mga masasakyan ang kanilang tinitiis. Unahin na natin ang ilang nasa magkakatabing provincial bus terminal sa EDSA. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, Atom at Mel, tuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa mga bus terminals sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City para humabol sa Christmas weekend. Hindi ininda ng mga pasaherong ito ang ambon habang naghihintay na makasakay ng bus pa Visayas sa isang terminal sa Quezon City. Pero ang problema, inabot na sila ng ilang oras sa paghihintay. Gaano ka nakatagal maghintay? 3 hours na, sir. 3 hours na. Saan ang biyahe? Sa Katiklan? Hinihintay mo pa yung bus? Oo. Saan ang biyahe? Lilo. Sa mga bibiyaheng North Luzon naman, dagsa na rin sa terminal na ito sa lungsod ng Maynila. Si Melisha, hindi na raw makapaghintay na makauwi ng San Manuel, Isabela. Kaya kasama niya ang buong pamilya na di lang magdiriwang doon ng Pasko, dadalo rin sa binyag ng kanyang apo. Yung balay ko taga Isabela, kaya doon kami mamamasko. Para mapabilis ang biyahe ng mga bus, simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang madaling araw ng January 2, pwede nang pumasok sa EDSA at C5 hanggang Cubao ang mga provincial bus galing Norte at hanggang PITX naman ang mga galing South. Pero bawal dumaan ng provincial buses sa bus carousel. Mas mabilis ang turnaround ng mga provincial bus if we will allow them to pass EDSA. Pero hindi sila pwede magsakay at magbaba because it will cause obstruction din. Emil, nakaantabay din sa mga bus terminals sa mga tauhan ng Philippine National Police, hindi lamang para magtaguyod ng seguridad at kaayusan, kundi para maghati din ng tulong. Kaya sa mga kababayan nating babiyahe ngayong weekend, huwag po mag-atubiling lumapit sa kanila kung kayo po'y may pangangailangan. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Alamin naman natin ang sitwasyon sa NAIA ngayong simula na ng long Christmas weekend. Mula roon, live na nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, ngayon at bukas nga ay inaasahan yung maraming bilang ng mga taong dadating dito at inaasahan po na mas marami pa yan kumpara noong bago sinatawag nilang pre-pandemic period. At makikita nyo nga sa akin likuran, Mel, no, patuloy na puno po ang check-in counters dito at ilang bahagi po niyan ay paliko-liko pa yung tao sa sobrang dami po ng nagsipuntahan dito. Naghihintay sa kanyang flight pa Cebu ang pasaherong ito nang makausap siya ng nag-iinspeksyong si Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa pasahero, delayed ang kanyang flight. Sayang yung time, hassle talaga. Inobserbahan din ni Bautista ang Passenger Reconciliation System, bagong teknolohiya ng isang airline para daw mas madaling matunton ang kanilang mga pasahero at hindi maiwan ang eroplano. Kapansin-pansing nagkakaroon ng pila ng pasahero sa bahaging ito bago pa sila makarating sa immigration counter. Sunod na inobserbahan ng DOTR Secretary ang pag-check ng mga bagahe at ang sitwasyon sa pre-departure area. Mabilis ang check-in. Ang immigration, mabilis din. No? Security check, okay naman. Sabi ni Bautista, nasira ang conveyor belt na ginagamit sa mga bagahe ng pasahero pero na-repair naman daw agad nang wala pang isang oras. Obserbasyon pa niya,
Itong airport kasi na to is, aminin natin, it's a very congested airport. No? Ang capacity nito ay only 32 million. No? But we are handling already 45 million. No? Kaya kailangan magkaroon ng siguro additional infrastructure, no? Karoon ng additional equipment. Kaugnay naman sa taxing nag-viral dahil naniningil ng siyam hanggang 13,000 piso base sa peking taripa, natukoy na raw ang operator nito at banned na ito sa NAIA. Hinanap din daw nila ang taxi driver at kasama nito. Na-endorse na rin namin sa LTFRB yung kaso. No? So, ang balita namin yung driver ay nawawala na or baka bumalik na sa probinsya. Mel, ayon po sa pamunuan ng NAIA, nais silang paalalahanan yung mga pasahero na sana'y dumating dito 2 oras hanggang 3 oras bago ang kanilang flight para tiyak na hindi sila maiiwan ng kanilang eroplano. Mel? Sandra, hanggang kailan yung peak? At kailan babalik sa normal yung bilang ng mga pasahero dyan sa NAIA? Hanggang bagong taon kaya? Sandra? Mel, ang sinasabi sa atin ng pamunuan ng NAIA at ng MIAA ay inaasahan nila na bukas mataas pa rin yung bilang ng mga tao na pupunta rito. Ang estimate nila, Mel, nasa 140,000 mahigit sa isang araw lamang yan, Mel. At ang expectation nila, after ng Sabado, ay unti-unti na siyang bababa dahil nga magpapasko na. Tapos inaasahan na posibleng tataas ulit matapos ang Pasko around December 27 dahil yun naman daw mga nagsiuwi ng maaga ay babalik naman sa Metro Manila. So ganyan daw po ang cycle, ika nga, Mel, dito tuwing Kapaskuhan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Dagsa ang mga humahabol sa pamimili ng panregalo sa Divisoria. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Mel, palibasa ay huling Biyernes 3 days before Christmas at kagaya ng taon-taong nangyayari pag ganyang kadikit na ay ganito eksena. Inaasahan niya na talagang dadagsa yung maraming mamimili para makakumpleto kung ano man ang kulang pa nila bago magpasko. Pagkatapos ng work hours kanina, saka dumagsa ulit sa Divisoria ang mga mamimili. Nabuhayan ang mga nagtitinda. Maaari lang po yung mga bag, pag-ilagay na lang po yan sa harapan. Damit ang pinaka-practical na regalo pang adult, kaya yan ang pinakamarami dito sa Divisoria. 150 lang, sir. 150, 150. 150 lang dito, 150. Mababa na po. Presyong pangmasa. Pero ilang eskinita rito ang puro laruan na ang tinda. Sila rin ang pinagkakaguluhan ng mamimili. Pili lang! 25 lang po lahat ang klase! Pili lang! Isa si Ellen sa sinasabi naming naghahabol punan ang kanyang gift list 3 araw bago magpasko. Medyo busy. Talaga? Opo. 3 days na lang before Christmas. Opo. Ilan pa ang hinahabol niyong mabili? Ano pa? Medyo sa mga inaanak, pamangkin. Mga ilan pa yan? Mga 6 walo. Tagal pa. Opo. Hinahabol ko po. Tapos ibabalot ko pa ho. Benching ko na lang, benching ko na lang. Lahat ng klase, benching ko na lang. Si Mina naman, kompleto na sa gift list niya. Pero palagi talaga siyang nagpapasobra. Kung sino lang po yung mapadpad sa bahay namin, namamas ko, bibigyan po namin ng mga ano lang. Bakit laruan? Puro bata po kasi. May pera rin po kami bibigay. Yung mga 20-20 na ano. Kahon-kahong laruan naman ang binibili ni Raquel dahil sa kanyang outreach project sa Pampanga. Para sa ilang bata? Siguro po mga 100. Mga aitas po sila. Para outreach mo? Sa ano po, sa bundok. May paalala ang Food and Drug Administration na piliin ang ligtas at angkop na laruan para sa pagbibigyan. Na walang lasong kemikal, walang malulunok na piyesa kung masyadong bata pa ang reregaluhan.
May mga pailan-ilan ng pwesto na bilog na prutas ang binebenta sa mga bangketa pero baka daw itong weekend lang ay inaasahan niya na ang papalit ng mga paninda rito dahil yan ang susunod, Mel, na dadayuhin dito sa Divisoria. Live mula sa Divisoria sa Maynila para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Malakihang taas presyo sa petrolyo ang sasalubong naman sa mga motoristang babiyahe pagkatapos ng Pasko. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hanggang piso at 60 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Hanggang piso at 80 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Base yan sa 4-day trading at dahil daw sa pag-iwas ng oil company sa Red Sea sa gitna ng pag-atake doon ng mga rebelding grupo. Bukod sa dami ng sasakyan, dagdag din sa problemang traffic sa South Luzon Expressway o SLEX ang ilang road repair. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, silipin na po natin agad ang daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway. At bagamat po sa buong kahabaan naman po ng SLEX sa mga oras na ito, maluwag naman. Maliban na lang po dito sa may Santa Rosa to Cabuyao sa southbound. Paputian po yung mga papuntang sa mga probinsya ng Southern Luzon. Aabot na po sa 5 kilometers ang pila ng mga sasakyan at mabagal na nga po ang daloy ng trapiko. Pumunta naman po tayo sa Santo Tomas exit. Dito pa rin po yan sa southbound kung saan na mahaba na rin po ang pila. Aabot po sa 1 kilometer ang pila ng mga sasakyan at buong maghapon nga po ay ganyan nga po ang naging lagay ng daloy ng trapiko sa SLEX. May mga areas po na may choke points na may traffic pero sa kahabaan naman po ay maluwag ang daloy ng trapiko. Matapos malagpasan ang mabigat na traffic sa EDSA Cubao at EDSA Ortigas, tuloy-tuloy na ang biyahe namin pa Makati hanggang makarating kami sa may Nichols area papasok ng South Luzon Expressway. Pero humandang maipit sa ilang choke points tulad sa north at southbound ng SLEX sa San Pedro exit na bumigat na ang daloy ng trapiko kanina. Ayon sa pamunuan ng SLEX, may ginagawa kasi na ilang bahagi ng highway kaya sumisikip. Masikip din ang daloy ng trapiko sa SLEX Southwoods area para sa mga papuntang Batangas. Bumper to bumper ang daloy ng trapiko sa may Silangan exit dahil din sa mga kinukumpuning bahagi ng kalsada. Ang ilang dumaan sa SLEX tulad ng Pamilya Manuel na biyaheng Camp Sur, dumaan muna sa mga stopover. Tamang-tama, pangontra-inip sa traffic at mahabang road trip ang mga chichirya at tsokolate na pwedeng papakin sa biyahe. Yung month ng December talaga pinagandaan na namin. Kasi minsan lang kami umuwi. Twice a year lang. Maagang biyahe naman ang diskarte ng iba pang dumaan sa SLEX para sana iwas traffic. Sinadya namin na morning talaga kasi alam namin mamaya medyo mabigat na yun. Sana mamaya pa. Baka napaaga lang kami. Merry Christmas! Emil, mga kapuso, nakikita nyo po ay live nakuha dito sa CCTV ng SLEX ay ang Alabang Viaduct northbound ng SLEX kung saan may pagbigat po ng daloy ng trapiko pero hindi na po ganun kabigat kumpara po mga 30 to 1 hour ago. At ang good news naman po dahil wala munang bayad sa toll sa Star, SLEX, Skyway na EAX at T-Plex mula 10 p.m. ng December 24 hanggang 6 a.m. ng December 25 at mauulit yan sa mga parehong oras sa salubong sa bagong taon. At mga kapuso, Emilian muna ang latest mula rito sa SLEX. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, JP Soriano. Kamustahin naman natin ang dadaanan ng mga babiyahe pa-norte. Live mula sa North Luzon Expressway o NLEX, nakatutok si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, mula raw sa araw na ito hanggang bukas ng gabi, asahan ang labis na pagbabagal sa daloy ng trapiko sa may kahabaan ng North Luzon Expressway. Nasa kondisyong mga sasakyan at mahabang pasensya. Yan ayon sa ilang mga motoristang nakausap namin, ang baon nila sa pagsabak sa inaasahang pasakit na traffic dito sa North Luzon Expressway. Expected na eh. So, syempre, patient saka pag-iingat. Pag ready nung sasakyan, kung okay siya, yung mga gamit na kailangan, mga papeles. Naghanda rin ng baon ang ilang biyahero.
Libre prutas at saka pandesal ang aming baon para I am ready. Maaga kaming umaalis sa bahay para hindi kami matrap talaga sa traffic. Ganun po yung ginagawa namin, kagaya kanina maaga po. Kasi alam namin talagang sobrang traffic. Pero umaga pa lang, may pila na sa may Tarlac at Balintawak. Nagdagdag na po ng lanes yun, kinonvert na po actually yung kabilang direksyon na RFID at nagdagdag na rin po ng additional cash collection points para mapabilis. So mukhang yung pwede nang bumiyahe, umalis na po kanina. No? Which is maganda naman po para hindi na po sila sabay-sabay mamaya or hanggang bukas po ng umaga. Asahan daw ang pagdagsa ng maraming motorista, lalo na sa mga pangunahing toll plaza tulad ng Balintawak, Mindanao at sa Tarlac. Mula tanghali ngayong araw hanggang bukas ng gabi. Ganon din simula tanghali ng December 29 hanggang sa gabi. Asahan din ang napakabagal na daloy sa may Tarlac sa December 25, 26 at January 1. Ganon din sa may Bukawi bandang hapon hanggang hating gabi ng December 25 at December 26. Umaga ng December 27, pati tanghali hanggang sa gabi ng December 29 at January 1. Sa NLEX, around 30,000 yung ine-expect natin na average. But of course, during today at saka tomorrow, maaring mas mataas konti kaysa 10%. Kasi ngayon po yung dagsaan. Kaugnay nito, may git sa 1,500 na tauhan ng NLEX ang magmamando sa trapiko at tatao sa mga toll plaza. Bukod sa nakastandby na serbisyong medikal at tow trucks. Bukas din lahat ng lanes at suspendido muna ang lahat ng konstruksyon maliban kung kailangan ng emergency safety repairs. Dahil 100% ang paggamit ng RFID, kaya inaabisuan ng lahat na tiyaking sapat ang kanilang load balance para iwas abala. Dapat nung isang araw pa eh. Ngayon lang medyo time, kunin kasi kahapon. Para kahit paano, wala nang aba-abala na yan. Tuloy-tuloy ang biyahe. Samantala, Mel, base sa pinakahuling traffic update dito sa may kahaba ng North Luzon Expressway, nakakaranas na ng mabagal na daloy ng trapiko sa may Balintawak Toll Plaza patungong Valenzuela northbound. Ganon din sa may Valenzuela to may Kawayan. At di na rin naiiba ang sitwasyon sa may Santa Rita to Pulilan. Sa may southbound lane naman, asahan na ang pagbabagalan ng daloy ng trapiko sa may Balagtas approaching Bukawi. Bukod sa mga nabanggit na lugar, Mel, sa mga sandaling ito ay maaasahan pa naman daw ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng North Luzon Expressway. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Mauunsyami ang planong magpasko sa probinsya ng ilang pasahero mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alamin kung bakit sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph? Atom, nagkakaubusan na kasi ng ticket dito sa PTEX para doon sa mga gustong umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. May ilan tayo na nakausap na wala nang nakuhang ticket, kaya ang sabi nila ay hindi na lamang daw sila uuwi ngayong Pasko. Sa tiketan, Pabicol, pahirapan na ang pagkuha ng ticket. Sa Edison, napapakamot na lamang ng ulo dahil wala nang makuhang ticket pa uwing Sorsogon. Mahirap maghanap. Tingin pagsakay. Hanggang Legazpi lang. Ito na yung inaasahan ng PTEX sa dagsa talaga ng mga tao na pauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Kaya yung iba na ngayon lamang kumukuha ng ticket, nahihirapan na kumuha ng ticket pauwi sa kanilang mga probinsya. Si Jacqueline, pauwi sana ng TV Albay pero wala na ring makuhang ticket. Dalawa po ng anak ko. Paano kung wala kayong makita? Kung si Jacqueline umaasa pa, si Raymond suko na kahit sa December 26 pa ang plano niyang uwi. January na daw po yung continue nila. Walang magagawa. Hindi na uuwi. Pero may ibang swerte naman at nakakuha pa rin kahit ordinary bus na lamang pa Bicol. Siyempre magpapasko gusto nilang makauwi. Katulad kay tita, gusto umuwi. Para siya nanalo, yeah! Nitong umaga, fully booked din ang mga biyaheng Cagayan de Oro at Davao City pero nagdagdag na raw ng biyahe. Payo ng PTEX, kung kaya ay huwag magdala ng masyadong malalaking bagahe para iwas dagdag charge. Allowed po ang pets dito sa ating terminal, so need lang po the fully vaccinated, may leash, at the same time cages po. No? Sa mga manok po, kailangan po nakabox po yung chicken natin. Dahil mahigit 150,000 pasahero ang inaasahang gagamit ng PTEX ngayong araw, ininspeksyon ng Transportation Department ang kahandaan ng terminal. Nagsagawa din ng drug test para sa mga driver ng bus.
wala namang nagpositibo sa mga tinest kaninang umaga. May duty time kasi yung mga drivers no? So they cannot drive more than a certain number of hours. No? Pag nag-positive siya sa confirmatory test, ayun ang malaking problema niya. Sa pag-inspeksyon naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., sinabi nito na wala namang security threat na namomonitor sila. Wala na tayong namomonitor na threat, but nevertheless, this is our practice to make sure that we give assurance to the public na ang kapulisan ay andyan, nagbabantay. Bukod dito, nag-inspeksyon rin ng PNP Chief sa naiiyak kanina. At sa mga oras na ito ay walang patid na yung pagdating ng ating mga kababayan na pupunta sa PTEX at hanggang bukas na yan ng maghapon. No? At bago nga tayo pumasok, nakapagtala ang PTEX ng lampas 130,000 na mga pasahero. At ayon sa PTEX, ang susunod na kanilang pinaghahandaan ay yun namang December 26 kung saan inaasahan nila na babalik na sa Metro Manila itong lahat ng mga kababayan natin na nagbakasyon ngayong Pasko. Atom? Maraming salamat, Joseph Moro. Star ng Pasko para sa ilang hapag tuwing Noche Buena, syempre yung lechon at saka yung hamon. Pero kamusta naman kaya ang presyohan ng mga yan? Alamin natin sa live na pagtutok sa La Loma ni Tina Panganiban Perez. Tina! Mel, pag lechon ang hanap dito talaga sa La Loma, Quezon City nagpupunta. Lumakas daw ang benta ng lechon ngayong Disyembre kung kailan maraming reunions at parties ang idinaraos. Tabi-tabi ang mga nagtitinda ng lechon sa La Loma, Quezon City at tabi-tabi rin ang mga namimili dahil sa dami. Mabinta po kasi gawa ng season po ngayon ng mga lechon eh. Sign of prosperity ang pork, di ba? So, kaya naglilechon kami yearly. Sa tindahang ito, umakit na sa 7,500 pesos mula sa dating 6,000 pesos ang presyo ng lechong pan-15 tao. Pero di naman daw umaangal ang mga customer. Naintindihan naman po nila yung mga ganong sistema pag December talagang nagtataas ang presyo dito. Pagka gusto nila makatipid, kung halimbawa maliit yung bibili nila, malaki na kasi nakakamino sila sa malaki. Tumaas po tayo ng konti kasi yung mga supplier, tumaas din po. Mga 500 lang naman. Umaabot ng 25,000 pesos ang isang malaking lechon. May giveaway naman sa mga bibili ng buong lechon ng isang tindahan. Mayroon tayong dinuguan, may bopis, may paksiw. Mamili po sila. Kung gustong makatipid, pwede namang ang bili na lang ay ulo o pata na umaabot ng 700 pesos per kilo o per kilo ang bili na umaabot ng 1,500 gaya ni Aling Chato na lumuwas pa galing Tanawan, Batangas. Wala kaming budget para sa isang buong lechon, kahit per kilo, bibili kami. Ganon siyempre, pagka Christmas, minsan lang naman kasi, di ba? Yung ulo, ma'am, ready to eat naman yan. Pwede siyang isisig, pwede siyang isigang, pwede siyang ilaga. Hindi rin nawawala sa Noche Buena ang hamon na madaling araw pa lang ay pinipilahan na sa isang tindahan sa Quiapo sa Maynila. Ito'y kahit nagmahalang presyo nito ng hanggang 7%. 1,880 pesos na ang kilo ng Chinese ham, habang ang scrap ham ay 1,640 na. Pag nagsimba ako at saka nakasanayan at dahil nung nabubuhay pa yung mga magulang ko, laging silang meron na ito. Mel, inaasahang tuloy-tuloy ang malakas na benta ng lechon at ham ngayong weekend na huling weekend bago magpasko at hanggang sa magbabagong taon. Balik sa iyo, Mel, at Merry Christmas! Ay, Merry Christmas! Ako, nakakatakam naman yan, Tina. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Huling rush hour Friday bago magpasko kaya damang-dama ang heavy-gat na traffic sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pahirapan lalo ang mag-commute. Nakatutok live si June Veneracion. June? Atom, kung ang pwesto lang namin dito sa EDSA Orense ang pag-uusapan, okay na okay ang sitwasyon ngayon. Maayos na maayos ang traffic flow sa southbound at northbound. Nagkakaroon lang ng problema, Atom, paglampas dito sa aming kinatatayuan. Mula tanghali hanggang alas 4 ng hapon, maayos pa maski papano ang traffic sa ilang bahagi ng EDSA.
Pero ang bilis nagbago ng sitwasyon habang papalapit ang alas 5 ng hapon, lalo na sa mga lugar na laging barado kapag rush hour. Ano ba mga usual choke points ng EDSA? Unang-una, sa mga maraming terminals. Cubao, maraming terminal. Sa mga kalsadang malapit sa EDSA, pahirapan ng pagsakay. Bit-bit ang 4 na bata, matyagang naghihintay ng masasakyan ang mag-asawang ito. Papunta sana sila sa mall para mamasyal at konting last-minute shopping. Napakahirap po, lalo na kami, marami, tapos merong taxi na umaayaw. Kanina pa nag-aabang rito, siguro may mga kalating oras na. Para makaiwas sa sakit sa ulong pagkukommute, nakiangkas na lang si Teacher Abigail sa kanyang katrabaho. Pareho silang galing sa Christmas party, kaya maraming dalang regalo. Bali, ako na po yung nagbayad po ng gas para po kahit papano is mas makatipid po. Ayun po yung way ko, para po, tsaka mas mapabilis yung traveling pauwi ng bahay. May iba namang dumiskarte na ng maaga para hindi abutan ng Friday traffic. Ngayon, nag-half day na ako kasi feeling ko matatraffic ako. Pero yung mga kadalasang nakakaiwas sa traffic, inaabot din ng malas paminsan-minsan. Yan ang nasaksihan ng netizen na si Cadmiel sa EDSA Guadalupe noong Miyerkules ng gabi. Nakatawag sa kanyang pansin ang hindi makausad na VIP convoy sa bus lane sa EDSA Guadalupe. Wala raw nagawa ang mga nakamotorsiklong escort para makalusot ang convoy sa hilera ng mga bus. In a way, parang naranasan niyo rin yung traffic kung kayong may mga convoy nagmamadali. Na-traffic kayo ngayon. Pinapatrace na raw ng MMDA ang mga plaka ng mga kasama sa convoy. Atom, kapag typical na Biyernes at rush hour, tukod talaga ang traffic dito sa EDSA Orense. Pero unusual dahil ngayon ay hindi. Isa sa mga nakikitang dahilan ng MMDA, baka marami nang nagsipag-uwian sa kanilang probinsya noong mga nakarang araw. Kaya maganda ang naging epekto sa traffic dito sa EDSA. Atom. Maraming salamat, June Veneracion. Ulat panahon naman tayo, maulang Pasko ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, hindi yan dahil sa bagyo. Sa ngayon, walang nagbabadyang sama ng panahon na inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng taon. Ang shear line, amihan at easterlies ang magpapaulan. Base sa datos ng Metro Weather, matitinding ulan ang posibleng maranasan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Quezon Province. May mga kalat-kalat na ulan naman sa natitirang bahagi ng bansa. Magpapatuloy ang malalakas na ulan sa Northern Luzon at Aurora sa linggo. Bisperas po yan ng Pasko. May ulan din sa Mindoro Provinces, Western at Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansa ng ulan kaya maging handa pa rin. Sa inalabas namang special weather outlook ng Pag-asa, posibleng magpatuloy ang maulap at maulang panahon sa silangang bahagi ng Luzon sa mismong araw po ng Pasko, December 25. May kalat-kalat at may hinang ulan naman sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao, posibleng maalinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Sa mga bibiyahe o maglalayag naman sa dagat, magiging maalon po sa ilang baybayin ng Luzon. Tuloy-tuloy ang dagsa ng mga turista sa Baguio City, lalo na yung mga gustong damhin ng lamig ng Simoy Pasko. Paano kaya ang bumibigat ng traffic doon? Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Atom, para maibsan ng traffic build-up ay nagpapatupad na ngayon ng bakasyon lane dito sa lungsod ng Baguio. Sa kabila ng makulimlim na panahon, dagsa ang mga turistang namamasyal ngayon sa City of Pines, lalo pat napakaraming atraksyon ngayon sa lugar, gaya ng pamilya Daclison mula sa Quezon City na umakyat sa Baguio para rito i-celebrate ang Pasko. Baguio kasi syempre yung weather, tapos for vacation, perfect for family bonding, tsaka yun nga, yung spirit ng Christmas mafe-feel mo talaga dito. It's cold and yung the place is nice. Ayon sa Baguio City Police Office, inaasang aabot sa mahigit 100,000 turista ang aakyat sa Baguio City ngayong long weekend kasabay ng Christmas celebration. Kasado na ang traffic plan ng pulisya. Simula bukas, i-activate ang traffic control points sa lahat ng entry at exit point ng syudad. Magpapatupad din ng bakasyon lane na layong maibsan ng kahit 30% ang traffic build-up sa syudad. I-guide po nila yung mga turista. Kung papunta ka ng Stone Kingdom or sa Trinidad ka muna, may
rerouting or ibang daanan gaya po ng Sulyod Subdivision, doon sila dadaan. Palabas dito sa may Station 1, papasok ng Quezon Hill para po hindi lahat pupunta sa may CBD. Sa monitoring ng Traffic Enforcement Unit, nararanasan na ang matinding trapiko, lalo na sa mga papunta sa mga pasyalan. Mahirap bumiyahe pala. Oo, dahil sa traffic. Tsaka madaming tao. Nakikiusap ang otoridad sa pamunuan ng iba't ibang paaralan malapit sa mga tourist attraction na pansamantalang gawing paradahan ng mga eskwelahan para maibsan ang problema sa trapiko. Ang isa dyan lang na may tulong din po is yung sa teachers camp na nagbukas na po sila for private vehicles. Sa ngayon, punuan na ang mga transient house at mga hotel. Nagpaalala ang otoridad na mag-ingat sa mga scammer. Magsagawa muna ng background check bago magbigay ng advance payment sa tutuluyang hotel o transient. Atom, sa ngayon, sarado pa sa mga motorista ang Cannon Road. Pero simula sa December 24 hanggang January 30 ay open na sa mga motorista ang Cannon Road, partikular sa mga light vehicles para kahit papaano maibsan ang traffic build-up sa Marcos Highway. Atom? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hanggang 20,000 pasahero ang inaasahang daragsa sa Batangas Port. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul! Yes, Mel, nagbabala yung PPA Batangas sa mga pasahero na umiwas sa mga umunoy fixer para lamang mapabilis yung pagpasok sa loob ng pantalan. Kadalasan daw sa mga kinokontrata ng mga fixer na ito ay yung mga pribadong sasakyan. Mahabang pila sa waiting area ang sasalubong sa mga pasahero sa pier ng Batangas. Hindi yan naranasan ni Day na galing sa Olongapo. Nasa pier na raw sila alas 5 pa lang ng madaling araw, kahit alas 5 pa ng hapon ang biyahe pa Odjongan, Romblon. Before kasi talagang pag-peak season, ang hirap nung biyahe, so sobrang siksikan. Ngayon, inagahan na kasi online na din yung pag-purchase ng ticket. Ang Amerikanong si Bill, nakailang balik na sa Pilipinas pero first time magpapasko dito. Naghahanda na rin siya sa kasal nila ng fiancé na si Daisy sa Romblon sa Enero. People are friendly. They always smile. You know, I love smiling, you know, and I look at people and they smile and they see that I smile and they smile back. Ngayong araw hanggang sa December 24, inaasahan ng PPA Batangas na papalo sa 17,000 hanggang 20,000 ang outbound passengers sa pantalan. Mas mahigpit ang ipinatutupad roong seguridad. Not also consider the forthcoming Christmas but also yung threat, no? Alam natin yung bombing incident na late na nangyari. So kaya double yung aming security measures. Nagpaalala rin sa mga barko na huwag mag-overload. Samantala, Mel, pinayagan na ng Marina na hindi sundin ng mga barko yung karaniwang schedule nito ng pag-alis mula rito sa Batangas Port. Ang ibig nitong sabihin, oras na mapuno yung barko ng mga pasahero at ng mga sasakyan, otomatiko na yung paglalayag nito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Hindi lang sa big screen may comeback sina Kapuso primetime royal couple Dingdong Dantes and Marian Rivera. Bukod sa pagbabalik ng kanilang sitcom, makakasama rin si Yan sa episode ng isang show ni Dong. Yan ang chika ni Kata Tibayan. Definitely memorable ang magiging Pasko ngayong taon ni Kapuso primetime Queen and King Marian Rivera at Dingdong Dantes. Kung taon-taon tradisyonal ng Dantes family na tuwing December 25. Nasa Cavite sila para ipagdiwang ang Pasko kasama ang mga kaanak ni Marian. This year, mag-iikot sina Dong at Yan ng mga sinehan para sa Metro Manila Film Festival na nagkaroon ng celebrity screening ngayong gabi. Pero kahit gaano pa ka-busy, family bonding ang #1 priority ng Dong Yan. We'll spend Christmas touring the cinemas para magpasalamat sa mga manonood. And then the night before, syempre kasama yung family. Makakabawi kami. Tsaka hindi naman kami nagkukulang na magpaliwanag sa kanila kung bakit si Dada at Mama ay busy ngayon. At naiintindihan niya. Actually, si Zia is very excited. Alam niya na premiere night namin ngayon.
mula pelikula. Balik telebisyon din ang tambalang Dongyan sa bagong season ng Jose and Maria's Bonggang Villa. Nako, nakita naman nila yung ending kung sino nagkaroon ng third eye. So tignan natin kung anong mangyayari sa takot kong asawa na makakita ng multo. Espesyal naman ang magiging episode ng Amazing Earth mamayang gabi dahil tampok bilang panauhin sa programa si Marian. May special guest tayo, grabe. Magpipiknik kami kung ano-anong gagawin namin, mga outdoor activities na sobrang saya na tagal na namin hindi nagagawa, kaya abangan ninyo. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Makukulay na float at nakakaaliw ng mga pagtatanghal ang ibinida sa pagdiriwang ng Pasko Fiesta sa Davao City. Silipin natin yan sa live na pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Atong masaya ang nagpapatuloy na showcase ng pailaw at musika dito sa taunang Pasko Fiesta sa Davao City. Dumadagundong na musical instruments ang maririnig. Sabay ng Christmas-themed performances. Mula yan sa 29 na contingents ng Banda Dasig na nilahukan ng mga drum and bugle corps mula sa Davao City at mga kalapit na lungsod. May hiwalay ding parada sa Pasko kung saan nagpagandahan ng disenyo at konsepto ang mga float ng 13 contingents mula sa mga paaralan, kumpanya at organisasyon sa Davao. Sumasalamin ang bawat float sa saya at kahalagahan ng pagdiriwang ng Pasko. Nasa kabuuang mahigit 4,000 delegates ang sumali at aabot ng 1.6 million pesos worth of prizes ang ipamimigay sa mga mananalo ngayong gabi. Imbes na magparada mula Rojas Avenue hanggang sa San Pedro Square, dumiretso na ang mga kalahok sa final showdown. Tumaas kasi ang tsansa ng pag-ulan at bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa road closures. Aton sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang final showdown dito sa San Pedro Square at target ng mga organizers na matatapos ito ng alas 10 ng gabi. Aton. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Feeling blessed. Ngayong Pasko, ang mga estudyante ng Dalupao National High School na dinayo pa ng isang grupo para maihatid ang kanilang mga donasyong libro. Yan ang tinutukan ni Chris Novalo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mula pa sa pinakasentro ng bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, halos 1 oras pa ang layo para marating ang Barangay Dalupaon. Hindi rin lahat ng pamilya may access sa internet, kaya libro ang nagiging pangunahing takbuhan ng mga estudyante tuwing may mga kailangan para sa kanilang pag-aaral. Ngunit sa gitna ng pandemya, hindi rin maikakaila na may mga mag-aaral na hirap magbasa. Dahil dito, inilunsad ng Dalupao National High School ang Project Alon para matutukan ang pagbabasa ng mga estudyante. Kang nag-interview kami sa mga estudyante milig, the reason kaya habon day ninda gusto magbasa or habon ninda magbasa kasi mansin nang babasa ko ng mga books aside from academic books. Sa pagnanais na matulungan ang mga batang ito, bumuo ang naturang paaralan ng community library. Nagsimula na rin silang humingi ng tulong at mga donasyon na libro. Layunin nito na mabigyan ng pagkakataon na makagamit ng libro at makapagbasa hindi lamang ang mga bata, pero maging ang iba pang interesadong residente. May mga hinihintay na raw silang aklat mula sa Book Nook Project ng National Book Development Board. Pero maraming aklat pa ang kailangan nila para sa ninanais na community library. At bilang maagang pamasko, isang grupo ang sumagot sa kanilang kahilingan. Kamakailan, 7 kahon ng iba't ibang aklat na donasyon din ng mga tao mula sa partido area ang hinatid ng grupo sa Barangay Dalupaon, kabilang na ang cash donations. Nagkaroon din ng feeding program at gift giving sa mga bata sa lugar. Bahagi ito ng Rabas Heras Project. 2020, nagkakandak na kami ng mga outreach programs, mga relief operations, and sabi mi mas gusto mi na para mas makabuluhan din si mga adventures and gala na ginigurumi. So why not ipagsaro mi itong adventure tapos itong outreach program. So si Rabas ito si adventure, si Heras ito si outreach program. Dahil dito, wala namang mapagsidlan ang kasiyahan ng mga bata sa lugar.
Umaasa naman ang grupo na sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, mas marami pang tao ang mag-aabot ng tulong sa lugar, simple man o kahit maliit na pamamaraan. Sa January 2024, target ng mabuksan ng community library sa Barangay Dalupaon. Bukas din silang tumanggapan ng mga donasyong aklat. Kasabay nito ang pag-asa na darating ang panahon. Lahat ng mga Bicolano at mga Pilipino, marunong at magaling ng bumasa. Para sa GMA Integrated News, Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatutok, 24 oras. Kapapasok lamang na balita, natanggap na ng SMNI ang suspension at show cause order ng National Telecommunications Commission o NTC. Sabi ng kanilang abogado, pag-aaralan daw nila yan. Ipipetisyon din daw nila sa korte na ipatigil ang pagpapatupad ng utos. Nalabag daw ang karapatan nila para sa due process dahil hindi naman sila nabigyan ng pagkakataong magpakita ng ebidensya. Wala raw jurisdiksyon ng NTC para humusga kung ano ang fake news. Sagot naman ito sa mga pahayag ni Representative Franz Castro na banta sa malayang pamahayag ang SMNI dahil sa pagpapakalat umano ng fake news at hate speech. Kailangan daw magpresenta ng ebidensya para patunayan ito. Sinagot ni Herlene Budol at Bianca Manalo ang kumakalat na magkahiwalay na private conversation umano nila sa dating magandang dilag co-star na si Rob Gomez. Makichika kay Nelson Canlas. Sa isang post sa Facebook account ng aktor na si Rob Gomez nitong Miyerkules, lumabas ang screenshot ng ilan sa umano'y private conversation nila nang naging co-star niya sa magandang dilag na si Herlene Budol at Bianca Manalo. Agad namang binura ang post, pero ilang netizen ang nakakita at pumuna sa umano'y exchange of messages sa pagitan nila na tila nagpapahiwatig ng isang intimate na relasyon pero hindi pa malinaw kung totoo o edited. Sa kanyang post sa X, nagtanong si Herlene, "Bakit ako nakaladkad?" Dagdag pa ng kapusok comedian and beauty queen, kapag dedicated daw siya sa kanyang trabaho ay gagawan siya ng issue. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nachismis siyang buntis. Sa isang bagong pahayag, sinabi ni Herlene na kung sino man daw ang naglabas ng screenshot, yun ay pwede raw niyang kasuhan. Sa kanya namang Instagram, sumagot si Miss Universe Philippines 2009 Bianca Manalo. Anya, false rumors daw ang mga ito. Friends and co-workers lang daw sila ni Rob. Sagot pa niya sa kumakalat umano nilang private conversation ni Rob. Maghahatid lang daw ng Christmas gift ang aktor na gusto niyang personal na tanggapin. Obvious daw na ang ilang parte ng kanilang usapan ay binura para maging malisyoso ang dating. Upsetting din daw na inilathala ang mensahe nang wala siyang pahintulot at paglabag daw ito sa kanyang privacy. Nakakasakit daw ang mga pangyayari, di lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Sana daw ay matapos na ang kontrobersyang ito para ma-enjoy na niya ang bakasyon niya kasama ang kanyang pamilya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Rob, pero sabi niya sa isang pahayag sa pep.ph, may kumuha at gumamit ng kanyang cellphone nang walang consent noong Miyerkules at nag-post sa kanyang account para palabasing siya ang gumawa nito. Nadamay daw ang kanyang mga kaibigan at co-star na sinusubukan lang siyang i-cheer up sa panahon na may pinagdaraanan siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga chika ko this Friday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ashley Rivera. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Atom, Sir Emil. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 3 araw na lang Pasko na. Ako naman si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.